Ito yung madalas ko i-content kasi hindi masyado napag-uusapan ng iba. Yung tingin ko kasi, ito yung pinakaugat and maraming OFW ang nagkakaproblema ng dahil dito. Umpisa na natin. Bali, ang topic natin is yung Saudi SIM expiration. Karamihan kasi sa mga OFW, kunwari mga connected sa Wi-Fi, napapabayaan nila yung SIM card nila na akala nila hindi nila kailangan mag-load. Okay? Pagdating sa SIM expiration, ang buhay ng SIM natin is 90 days. Okay? Mamaya i-explain ko yung nasa picture na to. So, punta muna tayo sa mga Saudi banks natin. Ito kasing mga SIM cards natin, yan yung main ingredient natin dahil kailangan natin yung mga OTP para makapagpadala tayo papuntang Pinas. Okay? Minsan nagfe-fail pag hindi na tayo makatanggap ng OTP. Pero may naisip akong tatlong rason kung bakit hindi tayo makapagpadala gamit yung mga Saudi banks natin papuntang Pinas. Una dyan is, kunwari, sinubukan natin magpadala, tapos nagkakaroon ng error. So, possible na down yung system nung bangko na yon. Although nakapag-login ka, pero yung certain feature ng Saudi app is hindi gumagana. Katulad ng, kunwari, international transfer yung naka-down. So, ang magandang gawin na lang dyan is maghintay, palipasin lang ilang oras, or kinabukasan, subukan na lang ulit natin magpadala. Pangalawa naman is yung ikama expiration. Okay? So, minsan, kasi pagdating naman sa ikama expiration or ikama renewal, hindi natin kontrolado yan. Company o kaya yung amo natin yung nagpa-process ng renewal. Okay? Pagdating sa ikama expiration, hindi yan nagre-reflect agad. Kunyari, ni-renew, hindi nagre-reflect yan sa Saudi banks. Hindi sila totally connected. Tayo yung mag-update dun sa Saudi banks kung na-renew na o hindi pa yung ikama natin. Okay? Di ba minsan, pag malapit na mag-expire yung ikama, nagno-notify na sila. Sabihin natin, kunyari, 20 days na lang expiration na, mag-expire na yung ikama mo in 30 days. Yan, nagno-notify sa atin. Minsan kasi yung ibang company or ibang amo, advance mag-renew na ikama. Pero yung iba kasi, inuubos nila yung araw ng ikama, hihintay na lang mag-expire at saka pa lang nila i-renew. Dito nagkakaproblema yung karamihan kasi pag nag-expire at saka ni-renew, ang nangyayari kasi, titigil mag-notify si bank. Tapos, pag nilagin natin, akala natin is, since alam natin sa sarili natin na na-renew na ikama, pero hindi natin alam na hindi naman nag-reflect sa system ng bank yung ikama renewal mo. So, ang kailangan kasi natin yan is itatawag natin sa customer service tapos i-inform natin na yung agent na na-renew na ikama natin para mag-activate na yung pagpapadala natin papuntang Pinas. Pinakahuli naman is yung expired na SIM. Okay? Dito kasi sa mga SIM cards, so, eto, paano ba umpisa na? Hirapan ako mag-explain eh. So, yung bawat Saudi SIM cards, same rule, 90 days yung buhay, basta magkaroon lang ng activity, dun magre-reset. Paano nangyayari yung ganito? So, every time na maglo-load ka, o kaya pagtawag, or pag-send na messages, o kaya paggamit ng mobile data, kahit anong transaction na nadadagdagan yung load mo, o kaya nababawasan, nagre-reset yung 90 days na expiration. Ibig sabihin, kunwari, nag-load ka ngayon ng 20 real. So, automatic magre-reset yan. May 90 days na buhay yung SIM card mo. Tapos, pag lumilipas yung araw, ilang linggo, ilang buwan, nababawasan yung 90 days na countdown. Okay? Once na nag-load ka ulit, kunyari, nag-load ka ngayon, 90 days. After 1 month, 60 days na lang yung buhay. Pero nag-load ka ulit. Magre-reset yung timer, magiging 90 days ulit. Okay? So, ganun ang sistema. Sa pagtawag, ganun din. Once na, kunyari, may load ka, tapos, nag-load ka last month. Tapos, after 1 month, tinawagan mo yung amo mo or ka-work mo. Magre-reset yung timer kasi nasunod mo yung isa sa mga rule na to. Kasi nabawasan yung load mo nang dahil sa pagtawag mo. Same lang din dito sa pag-send ng text message. Since mababawasan kasi yung load mo, kunyari, after 70 days, so, ilan na lang yung natitira doon? 20 days na lang yung natitira sa SIM card mo. Pero bigla ka nag-text doon sa ka-work mo.
magre-reset ulit yung timer nun. Magiging 90 days countdown ulit. Okay, so para ma-apply natin yung gantong rule, ako personally, ganito yung ginagawa ko. Sa isa ko pang, yung alternative SIM card ko. So maglo-load ako ngayon, tapos every month, ite-text ko yung sarili ko. Para tumagal yung buhay ng SIM card ko, tapos hindi ko kailangan mag-load. Doon kasi sa iba, mini-message ko na kailangan loadan mo yung sarili mo ng 20 reals every 2 months. Pero ang pinaka magandang diskarte kasi is mag-load ka ngayon, tapos i-text mo yung sarili mo every month hanggang sa tumigil na mag-send ng text message or tumigil na yung pag-receive mo ng mga text message or kahit yung mga OTP. Once na huminto na yung pag-receive mo ng mga OTP o kaya hindi ka na makapag-send ng message or hindi ka na makapag-receive ng mga text message, yun yung time na mag-load ka na sa Saudi SIM card mo. Kasi sa ganung paraan, nakakatipid ka. Pwedeng tumagal kasi yung load mo na, kunwari yan, siguro mga 5 to 6 months bago ulit ako kailangan mag-load dahil tumigil na yung pag-send ng text message, nag-fill na. So, ganun. Imbis na monthly ako naglo-load dun sa isa ko pang SIM card, ang nangyayari, every 5 months na lang ako naglo-load. So, tapos, sobrang tagal ng buhay. So, malaking tipid para sa ganung sistema. Ang pinaka magbe-benefit kasi dito is yung mga OFW na connected lagi sa Wi-Fi na napapabayaan nila yung Saudi SIM card. Katulad yan, wala silang maisip na rason para loadan yung Saudi SIM. So, ito yung diskarte, kailangan mo mag-risk talaga or mag-spend ng 20 real sa Saudi SIM card. Kung susundin mo lang yung diskarte ko na maglo-load ngayon tapos ite-text lang lagi yung sarili, ayun, hindi masakit yung 20 real every 5 months na yan. Kung magtatanong ka kung mag-a-apply ba yan sa network mo, basta Saudi networks, ganyan yung sistema. Same rule, 90 days, tapos basta may mangyari lang na magawa mo lang yung isa sa mga to, magre-reset yung timer. Maganda pa rin na install mo yung app ng network mo, tapos nandun kasi sa loob yung expiration ng SIM card.